Neri. Buti naman hindi ka naka-blue ngayon, Neri. Oo, ako yung blue. So, nag-violet. Nag-violet. Ano bang memorable? Pep talk with Mateo. Bilang ashmat. Hindi na kailangan explain. Siguro isa pa yung yung minessage ko si Maine before pa siya sumikat. Tapos biglang scene zone na ako. Scene zone. Nung humingi ako ng schedule for interview, okay na siya eh. Tapos biglang sumikat ang Aldab. So wala na. Scene zone na tayo. So yun. Tapos ano pa ba? Concerts. Thanks to Josie for it. Yes. Nakapanood ako ng Mateo and Sarah G. Yes. After 2 years, nagbalik si Sarah G. Tapos, siguro ang pinaka-memorable ay sobrang na-publicize ang pagiging mataba ko. Lalo na sa Aldab Nation. Aldab Nation man ba yung babash na yun? Sobrang, ako po yung markadong naka-blue na. Violet ngayon. For all, i-klaro mo sa itinawin mo sa Aldab Nation na totoo po yun, mataba ako. Yung sinasabi nila ng pro-ABS ka na Ay, naku po. Di sana, ang yaman-yaman ko na ngayon. Neutral lang tayo, pro-industriya tayo. Josie, it's your turn. Yan. Josie, ang pinapasalamatan ng lahat. Siya po ang babaeng walang pahinga. Ayaw mong pahinga. Top of mind ko, kilig moment kasi with the celebrity. Si Coco. Nagbago na. siya, Alexander Draymond. Siya yung co-star ni Ann Curtis sa international movie na Blood Ransom. So, nasa screening kami noon and parang ako lang naka-interview sa kanya and parang nagtatanong siya about places to go in the Philippines. Tapos nag-usap kami. Tapos after nung interview, sabi sa akin, what's your name? Wala, kinilig lang ako doon. Tapos... Ano sinabi mo? Ako sinabi ko. Catherine Bernard. Tapos sinugal na. Like the Soberano. Ano rin, yung Asia Pop Comic Con, nandun si Paul Bettany. Ano siya, parang napapanood ko lang siya dati sa X-Men, sa Age of Ultron. Ngayon, parang a few feet away lang siya nandun. So, sobrang kailan niya kausap and sobrang tagal ng interview din. Parang lahat na ng gusto mo itanong, pwede ba tanongin sa kanya? Nalabas naman lahat yan, ano? And isa nandun din si Miss Sunday of Game of Thrones. Sobrang... International level. In fairness to you, ay. Iyak-iyak po kami. Tapos ano siya, masaya rin kausap kasi kahit alam ko hindi niya sasagutin yung tungkol kay Jon Snow. Pero game pa rin niya na sinagot. So yun. So sobrang, parang hindi ko siya mapapalis sa bansa na hindi ko tinatanong yung question na yun about Jon Snow, kung babalik pa siya. Ay, ito yung nagtanong nga pala. Gusto magtanong. Walang nangahas na Walang nangahas. Ramel! Ako na? Ikaw na. Ako, Ang dami niya. Una kasi, hindi naman. Ito hindi naman interview, hindi naman pep talk. Pero, kasi first, 2014, hindi naman medyo hinahawakan ko pa lang nun yung multimedia. Pero 2015, full blast na. Noong 2015, nung hawak ko na talaga yung multimedia section ng PEP, parang nararamdaman ko yung pressure na kailangan makapag-produce ng videos. Tapos yung nakuha pa namin dati noon, parang medyo niche So, nasubukan ko yung cooperation ng buong PEP na doon mo lang na how talented these people are. Na hindi lang sila writers, hindi lang sila researchers, hindi lang sila... They can host, they can think of questions right then and there para dun sa talagang napaka-talented ng grupo na to. Kaya dapat palakpakan natin ang sarili natin. There's the wings!
Hindi sa gusto lang pagmalaki yung multimedia team kasi saka nakakita lang yung buong isang buong episode ginamit yung Samsung na ganun lang na camera lang. Diba? Tapos nag-i-interview, walang yan. Lapel mic, tapos pinasok sa tubo na ganyan, nilagyan ng foam, pinang-interview na. So talagang ang talented lang ng mga taong nasa multimedia. Hindi lang ako I know I'm talented, but so yun na, yung mga most unforgettable sa akin, unang-una, syempre Biyaw. Kasi talagang sobrang fan ako ni Jules sabay doon sa amin na Ramon Bautista, ng Contrabando Boys. Kaya nung in-interview ko sila, napansin ni Yaya yun sa kanya, ni Lisa, na talagang parang hindi na ako nagsasalita kasi pinapanood ko lang how they interact, kung paano sila mag-usap-usap. Kasi natutuwa ako na kasama ko sila. Tapos, isa pang memorable yun nga yung kay Billy Revillame. Parang naka-ano ko sa kanya. Kasi pareho kami. Yung sinasabi niya na naglilinis siya ng jeep noon. Ginagawa ko rin yun nun eh. Wow! Sir, ikaw na talaga! Hindi na lang! Pa-jacket ka lang! Bigyan ng jacket! Bigyan ng jacket yan! Sabi ko, may pag-asa ako. Naglilinis na ng jeep. Pareho kami! I love it! Pag nakita mo kung ano sa video mo ngayon, di ba? Makita mo yung bahay, yung mga pag-aari niya, tapos natulog pa kami doon sa bahay. So sobrang talagang nakakakang si Billy Revillame, hindi ko makakalimutan yun. Tapos syempre, ito yung ultimate. Maria Ozawa. Ayaw pulignan during ultimate talaga. Bakit? Hindi nyo ma-eye to eye? Kasi nung papunta pa lang, actually nung sinabi na sa akin ni Neri na pwede mag-interview, sabi ko, shit, ayos, Maria Ozawa. Tapos nung papunta pa lang papunta pa lang dun sa venue, iniisip ko, dapat pa ako mag-interview kasi paano kapag kakaparap ko siya, tapos naalala ko kung ano yung mga pinanood ko sa kanya. Nangyari nga kasi pinapanood ko siya, tapos andyan yung mukha niya. Imagine niya yung parang ayoko siyang tingnan kasi naaalala ko yung mga alinghing niya. Alinghing pa lang yun, ha? Isa yun sa mga rules talaga. Mula naman sabi ko, kapag meron naman something sa artista, hindi ako... Yes, so may something ka sa kanya. Siyempre, napagparausan niya yun eh. Kaya lang kasi, kapag for a long time, tinulungan niya ako maka-crossover sa mga lonely times ko nun eh. Lagay ng warning. Warning, ha? Disclaimer. Lalo na ron, di ba, sabi ko, can you do the sexy thing, tapos bigla siyang sabi ko, don't do something that will make me feel uncomfortable. Kasi talagang, sabi ko, pag nagsimula ko maniging to, alis ako. Sir, kwento mo nung shake hands kayo dapat. Galing siya CR. Oo. Sabi niya, medyo, my hands are wet. Sabi ni sir, natulala siya. Sabi ko, naging aral talaga yun na kung crush mo yung isang tao, make sure na kung hindi mo kayang interview ng dapat may kasama ka. Talagang tama na... lesson learned, ha? Lesson learned. Kaya nagkahanap akong kasama, wala naman. Dapat meron ka talagang kasama na may taga-balance o Taga-balance. Yun. Ako na. Ako na muna ka. President! Sinatawag ko kayong lahat. Hindi. Bilang ako naman hindi naman lumalabas talaga ng opisina at kaharap ko lang palagi laptop at nag-edit. Yung dalawang labas ko or talagang dalawa lang. Una pa, Marian pa sir eh. Hindi, last year pa yun. Pero yung dalawang memorable kasi, unang-una, yung second pep talk namin with Alden Richards. After 2013, na-pep talk namin siya. This is few weeks after Aldab. After pumutok yung Aldab. Kumbaga, from Alden Richards, from 2013 na, although sikat na siya, hindi pa siya ganun kaputok yung pangalan niya sa publiko.
Tapos second time natin ng interview, kilala na siya lahat, halos lahat ng Pilipino, household name na siya. So, ang maganda lang kasi, talagang napatunayan ko, he's one of the nicest people in the industry. Hindi pa rin nagbabago, ganun pa rin, ka-accommodating. Tapos yung very intelligent, saka may sense yung mga sinasabi niya talaga. Kahit nung unang interview namin sa Pep Talk, ganun na siya consistent siya. Talagang inspirational yung story niya. And then, the second one, kasama din si Alden, yung nag-set visit kami nung May Bebe Love. Sumabit ako sa Yes Team para ma-interview nila. Eto, hindi pa kasi sigurado kung may interview. Si Maine, saka si Alden. So, nagbakasakali yung Yes Team na magpunta doon para makakuha ng interviews. So, ang maganda nito kasi, first time ko in my 20-year history, 21 years in the industry. Wow! Celebrate na yan! 21 years in the industry. Pinag-aantay Na hindi naman naghintay. Erase! Oh, ikaw na bata! First time. Grabe, para tanda ko. Wow, pare. Nauna ka pa nga sa akin. na nagtyaga ka, sir. Oo, ikaw nag-welcome sa akin nung first day ko. Natatandaan ko yun. Kaya kung ako sa isa. Nasa opisina. Gusto mo kong atin? Anyway, first time na nangyari sa akin throughout my entire stay in show business na inabot ako ng 12 hours para lang ma-interview yung artista. Kasi siyempre shooting, understandable naman yun. Siyempre may ginagawa sila. So nagpunta kami din mga around 1 p.m. Tapos, although yung observe kami, tapos nun, mahanap kami ng tempo para ma-interview sila, Alden and Maine. Na-interview namin si Alden around 9 p.m. Si Maine, pagkatapos ng shoot, past 12 a.m. So, ganun katagal yung pinag-stay namin. Ang lang nun, kasi alam niyo naman lahat na fan talaga ako ng Aldab. So, most memorable moment sa akin yan dahil first time ako nagpakilala sa artista as a fan kay Maine. So, inintroduce ko yung sarili ko, I'm working sa Tiago, ganyan. And very accommodating naman siya. So, highlight ng gabing yun, nakapagpa-picture ako sa kanya. At nakapagpa-autograph. Pero ito lang yung observation ko lang. Ang nakakalungkot lang dito, minsan, yung mga tao sa paligid ng mga artistang sumisikat, sila pa yung unang nagbabago. Kasi nung nung hindi pa ganun kasikat yung mga artistang to, okay naman sila, warm. Pero ito, parang makikita mo talaga may nag-iba. Kasi nakakalungkot nga yung sa mga artista, okay naman sila pero nakakalang sa paligid. Oo, minsan nasisira sila. Dahil sa mga image na dahil sa mga tao nakapaligid sila. I know sila yung mga taong kasama nila nung nagsimula sila, nasundan o nakita yung kung paano sila nagsimula. Pero sana hindi ganoon. Kapag kasi especially sa PEP, wala namang kami tatanong na hindi masasagot ng artista. Na gano'n na, di ba? Matatalino naman yung mga artista, kaya naman nila sumagot Kung ayaw nila sagutin, di ba? So yun lang. Pero yun, the best or most memorable moment sa akin, yung pep talk namin with Alden Richards together with Pink, and then set visit sa May Bebe Love, kung saan na meet ko for the first time si May, and na-interview ulit si Ako din, na-meet ko na siya. Sir, yung tamang panahon, hindi nyo kasama. Ay, oo nga sir, andun ka. Ayun nga. Oh, sige.
Pangatlo. Okay. Ito popular Last na lang. O para naman hindi masyadong malungkot yung pagtatapos ng aking moment. O part pa rin ng talagang Aldab ang buong 2015 ko. Oo, sir, andun ka. 2015, syempre yung tamang panahon concert sa Philippine Arena. Grabe. Yung experience na yun, for the first time, naka-experience ako ng concert na first time ko sa Philippine Arena, 55,000 seating capacity. From rooftop siguro hanggang sa pinakababa. Punong-puno ng tao. Grabe yung response talaga ng tao. Yung talagang maririnig mo yung sigawan na napakalakas. Yung inilaw nila lahat ng mga cellphone nila. Parang nakakakilabot. History talaga yun. Saka doon na talagang doon na patunayan kung gaano kalakas yung Aldab. May update kayo, sir? May mga moments na hindi naman tumulo talaga. Medyo parang may tiniklang sa loob mo yung ganun. Tumulo yung luha natin, hindi ko nanood. Oh, Ako yung sa bahay. kaya ako lang, yung talagang Umiyak parang sa may bahay. paralang sa lalamunan ko, ganito yun. And speaking of umiyak sa bahay, si Miss Kay. Miss Kay! Bakit ako umiyak sa hanggang ngayon? Hindi ko pa rin nakakamove on. Siya po ang babaeng matalino. Most memorable, ang unang-una kasing nakausap ko since nag-press con ako, yung talagang press con na was Julina. So, sobrang the best timing because we talked about motherhood and a lot of her experiences, a lot of the experiences she shared with me na nasa article din yun. Naranasan ko lahat. Yung sinabi niyang lalagag na din siya hanggang 39, Bilang baby first time mo. mom. Oh, so, ang laking bagay. And then, even yung bago magtapos na taon na to, I think siya rin yung last na nakausap ko. At siya rin yung may sinabi rin na sobrang akma sa akin. And it's about relationship. So, that's both professional and personal kasi yun, may nagawa kang article about it and at the same time, naging applicable yung sinabi niya. So, yung fourth is, it's not exactly an interview, but each time Miss Inday Barreto would call during the first part of the year, ang dami niyang sasabihin, but sadly, hindi mo pwedeng ilabas. Pero talagang aabot siya ng mga ang pinakamatagal namin siguro mga 3 hours. Oo. Na-staggered yun ha. Halos lahat na ng parang basta ang dami ng nag-aalmusal ka, tapos magpuputol, lunch na siya. Ganun siya. Ganun katagal. Ang dami and kasi short time lang. she was supposed to write a book and parang she would want sana na yun nga i-publish. So, kinochronicle niya yung mga naalala niya about her daughters. Tsaka yung particularly with Claudine. And then the third one would be the Danielle Catherine event sa Trinoma na sobrang nakakabingi talaga. Actually, parang basta pandemonium yung dinescribe niya kay Aldo. Ganun din yun. Pag si Danielle na talaga, kahit kumakan, wala ka na narinig sa song niya. Dahil all throughout lahat mga Sigawan. as in, Trinoma, ground, hanggang sa taas. Wow! Nakakabingin siya. And to me, parang that's really, para sa akin, ito talaga yung buhay ng mga fans talaga na si Hodang mainit, maraming tao, magkikipagsiksikan talaga sila at nag-aantay. Because I was told the event was 3 pero as early as 11 may mga nakapila na. Kaya kahit kami rin nahirapan na pumasok. And then my top would be yung interviews with the senior stars na magkakahiwalay. Kasi a lot of insights. Yung halimbawa kay Lorna Tolentino, ganyan, na ang dami niyang sasabihin, kukompare niya yung past sa present. Makikita mo madi-differentiate mo yung talagang experience talaga, it counts a lot sa buhay ng isang tao. Kasi a lot of words of wisdom, unwittingly, nagkukwento lang siya, pero ang dami mong natututunan.
Ganon din si Jacqueline Lucena. Honestly, hindi naman ako yung madaling ma-intimidate, pero nung nakatabi ko siya sa PBL Christmas party, iniisip ko kung ano kaya sasabihin ko sa kanya. Pero nakakatawa siya. Nakakatawa siya na sabihin niya, gusto niya magkaroon ng love life, kahit i-text na lang daw siya, okay na yun. Basta meron daw siyang matawag na boyfriend. Yun. Na very, very upfront. Nasasabihin niya, ay, kahit si Andy nga, sasabihin ko, huwag na niyang sagutin yung mga ganun. Pero ganun talagang showbiz, no? Kahit ako na sasagutin ko yun. Ganun siya. So, ganun, ang saya lang na sana yung mga artista ganun, na huwag silang mangimi sa mga questions. Kasi, it's ano that's how you actually bridge the wall between you and the fans. And you owe it to the fans. That's why you're there. Kaya kahit siya rin, sinasabi niya na noon, di ba, wala namang mga ganyan-ganyan kung ano yung gusto mong gawin. Mas matitindi pa raw sa generation nila. Then yung mga ginagawa nila, tumatakas sa mga taping, ganyan. Kasi walang social media dati. Pero ngayon, ang sabi niya, wala na, dead man na. Although wish niya is magkasundo na sila ni Andy. And then of course, there's Edu na ganun din siya. Kung ano yung tanong mo sa kanya, sasagutin niya. Kahit sabihin mo na, hey, dati sinabi mo, ganyan, hindi ka na magsiserye. Bakit magserye ka? Oo, ganyan, bago yung isip. They're not scared, parang unang-una, parang it's their own voice talking to you. Pangalawa, alam mong hindi aral. Alam mo kasi sa showbiz, kung sino yung showbiz ang sagot Pero sila, nothing. They will tell you, ano ba, huwag mo tanong yan, pass na yan. And it's okay. Diba? You respect it. So yun. Yun basically yung masasabi kong unforgettable for me sa 2015. Yun. But of course, lahat collectively. Yung pep list, di ba? Isa pa yun. Ay, oo, thank you pala. Diba? Hindi, unforgettable yun dahil yung kay Vice ganda. Yung very, very nakakatuwa kasi we went through several channels para lang ma-invite siya. And then finally, with the help of Eric John Salute, naibigay niya sa akin yung number ni Miss Olive. And then, alam niyo yun, ang awarding niya was, let's say, 11. Dumating siya ng, 10:54. Parang mga ganun. That was the longest 8 minutes of your life. Na inaantay mo siya, sasabihin niya, tapos na ako. From my taping, sa Gandang Gabi Vice, umuulan. Tapos, yung kanyang, kasama si JM, nag-update siya na andyan na kami, nandito na kami, grabe, kinakabahan ka kasi syempre, hindi natin alam kung aabot ba o hindi. Pero, it was worth it. When he arrived and he really prepared for it. Yeah, sobrang sakto and dun ko masasabi na alam natin kung sino yung mga madaling kausap, professional na kausap, and it helped. Kasi kahit papano, saka hindi commitment din yata na talaga pupunta siya, no? Yes. Ang galing no? Describe ba din siya, lalaki siya kausap? Yes, kasi marami lang ganun Hindi maraming ganun Nakadalawa ka na, sir, Hindi makaka-attend. Nagbabago yung isip. But with Vice kasi, sabi niya, hindi, pupuntahan ko to. Importante sa akin. So, tinapos parang ilang minutes lang yung biyahe nila. Basta 15 minutes. Done. So yun ang 2015. And syempre, gusto natin pasalamatan lahat ng celebrities, lahat ng handlers, managers, stations, networks, na PRs, nagpaunlak naging part ng PEP nitong 2015. Kasi kung wala sila, syempre wala tayong nilalabas sa PEP. Yay! So, yung mga events, yung mga nagpapatawag ng press con, salamat po sa inyong lahat. Siyempre, yung mga celebrities for being accommodating, yung mga na-feature namin sa Pep Talk, yung mga na-interviews namin, yung made Pep, ayun, what it is today. Kasi siyempre, sila talaga yung binabasa ng mga Pepsters natin. Kung wala sila, naka-excite ang next year. Yung Pepsters din kasi dahil sa kanila. Most especially siyempre, Pepsters kasi sila yung nagbabasa. Well, makatanggap man kami ng pangbabash, pero mas marami pa rin nagbabasa. Kasi okay lang naman yung bashers kasi yan. Sa madali mag-hi ka sa So, Pepsters.
sa 2016, we look forward to another exciting year. Sana less, less bashers. At abangan syempre nila yung PEP list Pep list. natin. 2016, it will be 10th year bigger. anniversary. 10th year anniversary ng PEP. Yes. 9 pa lang. 17. Ay, hindi pa pala. Ay, Second nyo yun. Next year. Next tayo dito. Abangan natin. So, Merry Christmas and a Happy New Year! Pepster. 2 parts to sir, diba? Mag-hi ka na sa Pepster.